para sabihin ko po sa inyo, itong church natin ito, church ng Panginoon, pero mayroong problema po dito, madalas. Pero ang kailangan natin, pag may problema, solusyonan natin. Mapagnipay natin yung problema. Amen. Ha? Amen. Oh. Ay, ayoko na doon, hindi ako ginamamayan ni Pastor. Ayoko na doon, hindi ako tinatapit sa balikat ni Pastor. Hindi binabanggit ang pangalan ko. Kapatid, ang piniplace natin dito ang Panginoon. Amen. At church ng Panginoon ito, huwag mong pagtangkaan sirain ng church ng Panginoon. Sirain o siraan ang mga anak ng Panginoon. Amen. Tama. Yes. Hello? Hello? Lalo na ang lingkod ng Panginoon. Amen. Kasi babalik sa iyo. Yes. At lalong huwag kang magrebelde sa church ng Panginoon. Sa lingkod ng Panginoon. Sapagkat ang rebelde dapat magpipti. Amen. Tignan niyo si Judas. Alam niyo, si Judas, nagrebelde siya sa Panginoon. Binenta niya ang Panginoon. Pagkatapos binenta niya ng Panginoon, na-realize niya, mali siya. Oh, pero hindi siya sumampalataya sa Panginoon. Anong ginawa niya? Nagpipti siya. Tumalon siyang patiwari. Naunang ulo. Anong nangyari? Sumabog pati ang bituka niya. Amen. Nabasa niyo na ba yan? Yes. Amen. Saan? Ah. Kaya kung ikaw ay rebelde, magpatihulog ka na lang. Amen. Yun ang ulo mo. Sabi pa nga ni Kristo mismo siya. Okay? Kung katitisuran ka, sabi niya, mabuti pang tumalong ka sa dagat, magbiting ka ng Amen. bato ng Tama. hilingan. That's it. Parang katawa yun, no? Pero, danger yun. Warning yun. Now, tignan nyo. Sa Acts chapter 1, look at this. Si Judas na nagpatiwakal, ang sabi sa verse 18, kaya sinasabi ko sa inyo, kung rebelde ka sa pastor, kung rebelde ka sa church, magpatiwakal ka na. Amen. Si Judas nagpatiwakal. Verse 18. Now this man, kayo, huwag kayong sasanib sa rebelde. Amen? Amen? Amen. Huwag din niyo yung rebelde. Hoy, kapatid, hindi dapat yan. Papahamak tayo dyan. Ay yung mga walang muang kasi napapasama. Tayo na magaling yung, magaling yung nanghihikaya. Oh. Now, verse 18. Now this man, Judas, purchased a field with the reward of what? Iniquity. Reward of rebellion. And falling headlong, he burst asunder in the midst, and all his bowels gushed out. Sa Tagalog, yung laman ng tiyan niya sumabog. Hello? Yun ang consequence ng rebellion. Hello? Winawarningan ko kayo. Huwag kayong sumasali sa mga rebellion. Kahit sa ating bansa, yung mga Kristiyano hindi dapat sumasali yan sa mga rally. Hello? Against government. Dapat the Christian are the law-abiding people. Amen? Nagkaintindihan tayo? Amen. Law-abiding people. Mga Kristiyano. Hindi yan kasama sa mga rally-rally na against the government. Eh paano, Pastor, masama yung nakaupo sa gobyerno? Anong sabi ng Romans chapter 12? Magpasakot kayo sa namiminuno. Ang Diyos bahala dyan. Amen? Amen. Siya naglalagay ng mga pinuno eh. Ngayon, kung mahigpit, yun, katakutan mo yung mahigpit kung ikaw ay hublong. Kaya takot yung mga mahigpit kasi mga lord, gambling lord, mga drug lord, mga
praise the Lord. Ha? Oh, kaya sabi ng isang foreigner, the Filipino are anong tawag? Holy. Oh. Okay? Most masyadong banal daw. Holy. Kasi marami silang Lord. Gambling Lord, drug Lord. Ha? Praise the Lord. Mga charismatic. Okay? Mga kapatid na binamahal, number 1, the amazement of. Number 2, the searching of. And then last, the obedience of restoration. The aso of restoration. Hello? Hello? Oh, kung makita niya si Capo, si Bravo, maalala niyo, aso. Preaching niya na. Amazement, searching, obedience of restoration. Ang Diyos, sa Diyos, may restoration. Huwag ka lang rebelde. Kung rebelde ka, magpatiwakal ka, tulad ni Judas. At huwag niyong samahan si Judas. Hello? Tayo lahat ay tumayo. Lapit ka sa Panginoon. Lapit ka sa Panginoon. Kausapin mo ang Panginoon. Lord, patawad ko sa aking rebellious act. Lapit ka sa Panginoon. Kausapin mo ang Panginoon. Okay? Pastor, hindi ako rebelde. O, manalangin ka sa Panginoon na huwag kang mapasama sa mga rebelde. Huwag mong i-entertain yung rebelde. Mahalik-halik pa sa Panginoon. Halik Judas. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Alam po namin naman na ito'y kailangan mensahe sa iyong iglesia upang ma-prepare ang gawa ng diablo. Sapagkat alam po namin ang diablo ay buhay, ang siyang iyong kaaway, naghahasik ng kasamaan, na kung hindi mawawarningan ang bawat anak mo, akala nila tama, sapagkat ang damong ito tulad din ng palay. Pagkamukha ang dahon, ngunit magkaiba ang bunga. Diyos, tulungan mo po ang bawat anak mo na huwag silang magaya sa hasik ng kaaway, sa binhin ng kaaway. Proteksyonan mo po sila. Ingatan. Panginoon, sawatain mo po ang gawa ng diablo sa iyong iglesia upang mabilis po itong lumabog at magliwanag pa ang aming liwanag sa damang panahon. Gawin mo po itong maging lighthouse dito sa Cabiao, ang iyong iglesia dito sa San Roque. Pagpalain mo pong bawat anak mo, mga soul winner, mga members na faithful na sumusuporta